Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Takta, okay? Diba? Wow. O kini man nalimod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mamay mina. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Papi, nata ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio sa Tibok Kapupudang, Pilipinhon, alas 8:03 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan, maayong buntag, kumusta? Welcome sa atong tulumanon. Newsline, din sa Bantay Radio, Cebu. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 2 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sa masananda, namong ihatod kaninyo labing labas nga mga balita, hisgutan ang init o mga viral kayo nga mga issues. Uguban pagkabahin sa atong radio magazine program nga atong giuluhan og Newsline. Inyo ning makita og mabati sa Facebook Live streaming sa Facebook. Ingon man sa 102.9 MHz, mao na ang South Radio, Karkar, Cebu. Kung mahimo sa ninyo matanaw o mapaminaw pinagi sa atong YouTube channel, YouTube Bantay Radio Cebu. Daghantag mga balita nga isgutan ron, sama pananglitan ining ang rally sa Iglesia ni Cristo dito sa Manila, musuod na ron sa ikatulo ka adlaw. Kung mubalhin na sila gikan sa EDSA dito sa Quezon City, mubalhin sila sa Liwasang Bonifacio.
Padayon gihapon ang ilahang kalihukan sa protesta. Kini pagpundok sa daghang mga tao. Kasagaran mga sakop sa Iglesia ni Cristo apan gipanid-an sab nga dunay mga dili sakop sa INC nga niapil na nining maong kalihukan. Ang ilang gipagawas nga tumong mo ang pagpaluyo kang Senador Rodante Marcoleta nga nagatubang na og kasong plunder dito sa Sandigan Bayan. At anytime malutsa na ni warrant of arrest, non-bailable ra ba ang kasong plunder. Ang giprotestahan sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo mao nga matud pa selective justice ang gipatuman sa administrasyon. Kay ang ikiha og posibleng mapriso mao lang tong mga kaatbang sa administrasyon, ang mga kaalyado, wa pa gyud ipapriso, wa pa tinud-a sa pagkiha. So muna ilahang gipagawas nga tumong pinasikan sa statement, official statement sa Iglesia ni Cristo, mga kabantay. Kapan doon ay mga nagduda nga dili kay Marcoleta lang ang tuyo nga panalipdan kundi kung makalugar ni sila mag people power aron mulagpot si BBM ug makapuli na si VP Sara. By virtue of succession, kung mawagtang ang presidente, ang vice-presidente mo'y mulingkod si presidente. So, doon ay mga hugon-hugon ngayon ni Ana, apan wa pa'y napakita nga kalampusan kung mao magani na ang tumong tungod kay dili man sad masayon. Samtang dili sayon ang pagkontrolar sa crowd, kanang libuan na ka mga tao ang magpundok, dili sad sayon ang pag-maintain ng maong crowd kay kinahanglan man na silang mangaon. Kinahanglan na silang mga tug. Unya ikatulo naman ron kaadlaw, duha ka adlaw dito sa EDSA, sa People Power Monument, dool. Ang primerong adlaw ay permit. Ikaduhang adlaw, nakakuha silang permiso. Karon di na sila hatagag permit sa Quezon City Local Government. Mubalhin sila sa Liwasang Bonifacio kay matod pawa na kinalag permit dito. So, murag ibalhin nila ang problema ngadto ni Yorme. Kay ang Liwasang Bonifacio nahisakop naman sa Local Government Unit of Manila, nga ang mayor mo si Isko Moreno. Of course, problema gihapon ni sa administrasyon mo na hinungdan nga ang kapulisan, the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines are now on red alert. Samtang sa laing bahin, isgutan sa nato, usa naman ay katuig nga nangatungdanan ang bagong set sa mga public officials nato. Lakip na si Gobam Bariccuatro, si Mayor Nestor Archival ug ang uban pa nga ng lingkod kato nakadaog sa eleksyon ni adtong Mayo sa miaging tuig 2025 ug nagsugod sa pagpangatungdanan sa noontime o udto ni adtong June 30 sa miaging tuig. Unya ang eksaktamente usa ka tuig na human nakalingkod si Gobam Bariccuatro sa Kapitolyo. Sa diyang iyang gipildi sa eleksyon si kanhi Gobernadora Gwen Garcia, ilang hinumduman o gi-celebrate nila kagahapong adlaw ang first anniversary. Primerong usa ka tuig sa pagpangatungdanan nining administrasyon ni Gobernadora Pam Bariccuatro sa lalawigan sa Sugbo. Dunay mga dunay mga tagsa-tagsa ka mga party sa nagalain-lain nga mga departments. Nagsaw-saw sila sa paniudto kagahapon. Ug unya ilang hinumduman nga sa tanan nga mga campaign commitments o tanang campaign promises ni Gobernadora Pam Bariccuatro ang iyang natuman ug mao gini nag-unasad sa iyang agenda mao ang pag-improve sa healthcare o maayong panglawas sa mga Sugbuanon. Throughout the campaign, iyaha gining gibalik-balik nga healthcare mo iyahang top priority. Pagdugang og mga doktor, mga nurses ug uban pa nga mga medical professionals sa nagkalain-lain nga mga provincial ug district hospitals sa atong lalawigan. Unya kining
pagpalit og dugang tambal. Ug uban pa nga kabahin sa pag-improve sa healthcare alang sa mga Sugbuanon. Kamo dihang mga Sugbuanon, labi na nang naas lagyo nga mga lugar, dili na ba mo magdali-dali og hatod sa inyong mga pasyente diri sa Vicente Soto Memorial Medical Center? Kay kaniadto god ill-equipped ang nagkalain-lain nga mga ospital. Mga district o provincial hospitals, kuwang sa doktor, kuwang sa tambal, uban gani, exaggerate sa nila, kuwang kunos gapas, kabarato ang gapas niya nagkuwang. Ambot nila ipasabot nga wag yung tagda sa kanhing administrasyon, pinanguluhan ni former Governor Gwen Garcia, ang maayong panglawas. Dili priority sa iyang administrasyon. Karon prioridad ni Gov. Pambari 4 nga ang maayong panglawas sa mga tao mo'y unahon. Ilusad ang Right to Care program pinagi sa Executive Order number 29 nga nagpalapad o nag-expand sa access to healthcare pinagi sa pag-recognize sa mga designated care partners bisan pa man sa katong mga kuan dili gyud na andan nga tig-atiman sa panglawas. Anya matod pa nga sud sa milabay usa ka tuig sa pagpangatungdanan ni Governor Pambari 4 diha sa Kapitolyo, iyahanang na usbawan ang manpower. Ang records nagpakita nga ang gidaghanon sa mga doktor kaniadto sa 16 ka mga ospital sa atong lalawigan, kaniadto doon nalay 177, niadtong Hulyo sa 2025, karon 303 na. As of April 2026, doon na na'y 303 ka mga doktor. O i-translate ni into percentage, 71% increase in the number of doctors. O kining maong pagpalapad sa serbisyo, mga kabantay, mga kahigalaan, mao ni ang nakasulbad sa dugay, nakaing problema sa shortage sa mga doktor. Ilabi na sa upat ka mga provincial hospitals nato, no? Ang Karkar, provincial hospital nato sa Karkar, dito sa South, sa Norte, Danao ug sa Bugo, nya sa western side sa atong lalawigan ang provincial hospital sa Balamban, Cebu. To support the healthcare agenda, the provincial government allocated 2.9 billion pesos in the 2026 budget for the operation of the 16 capital-run hospitals. O niya, dugang panian ang mga igala, dunay 1.2 billion pesos nga gigahin para sa mga kinahanglanon o gagastuhan sa Provincial Health Office. Sa ato pa, kuang yun, no? Gituman yun ni Gov. Pambari 4 ang iyang saad nga tarungon niya ang serbisyo sa kahimsog, umayong panglawas sa mga Sugbuanon. Ang wari na matuman, mao nga murag dili na kaayo siya Tatay Digong, murag inanay na siya nga ni bali dire sa administrasyon ni BBM. Pero ang justification po niini mga higala nili ni Gov. Pam og uban pa nga mga anaa sa iyang administrasyon mao nga lisod man sa kaayo gud ug mopalayo ta sa administrasyon karnong nasyonal. Sa ato pakontrahon niya si BBM, way hinabang nga madawat ang lalawigan sa Sugbo niya. Para kang Gov. Pam, mas importante ang kayuhan sa mga tao kaysa iyang kayuhan sa politika. Kung na hinungdan nga doon na po yung mga post, amo dili guna tingali tinuod, basig mga troll lang na nga naglagot ni Gov. Pam. O sinugo sa mga naglagot ni Gov. Pambari 4 nga mingon first term ni Gov. Pam, last term na pod kay dili na mi mo support. Doon na sa daghang mingon nga mo support gihapon sila ni Gobernadora Pambari 4 tungod kay nakita nila nga maayo ang serbisyo niini. Mupadayon ang atong tulumanon newsline din sa Bantay Radio Cebu. Human ining unang hutong sa mga bulawanong pahinumdum. Newsline. Bring health into your home. Ako si
Pita M. Ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy.
Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Newsline. Alas 8:24 na kay galaan din sa ito panaguban sa Tulumanon Newsline. Dunay nag-chat na ko kung sanay update. Ako maninggi hisgutan kagahapon mga higala ang may tungod sa ASF, no? Kining African Swine Fever. Usan ka sakit sa mga baboy, unya concerned in town kayo ning akong kaila nga nag-chat na ko nga tingali bag apektado ang ihang negosyo. Ginagmay ra ba ni nga backyard nga hog racing ang iyaha. Dili makaabot og 50 gani ka heads, no? 50 ka mga baboy kay dako naman sa kay naggasto sa feeds kon daghanon. So ginalang kag dakong puhunan. Ako siyang giingnan nga ang kada probinsya ron naghugot sa ilang mga utlanan para nga dili makasod ang mga baboy nga gikan sa laing lugar. Especially kadtong mga baboy nga gikan sa Negros. Tungod kay dito man sa Negros mga higala gikataho nga tuan ni kaylap ang African Swine Fever. So, mo na nga ako siyang giphebaw, ang Negros dili kasod sa Cebu, ang Cebu dili kasod sa Bohol, ang Bohol dili kasod sa Leyte or Bisag Asa. Puro na nagana ang mga nangulo o mga leader sa nagkalain-lain nga mga probinsya nga dili masudlan. Murag i-quarantinas una, no? Ang mga probinsya aron nga dili magtakod ning African Swine Fever. Pero ako siyang pakapinan sa sulti nga kung nabalaka ka ng imo mga baboy, suway ko no naggamit og kuan kanang Lactovet.
Of course, self-serving na amo ng produkto pero suway lang, no? Kung dili gani epektibo ayaw na lag-usab pero daghan na kayo ang ni-testify dunay ilahang mga personal nga experiences nga natabangan yun ang ilahang mga buhing kahayupan ni ining Lactovet. Unya duha ni ka produkto pananglitan para paglimpyo sa inyong mga ad sa baboy naa sa diha ang Insumo. Probiotic ni nga mga tambal mga higala dunay live microorganisms nga mo'y mo neutralize sa bakterya uban pa nga hinungdan nga mga sakit ang inyong binuhi nga kahayupan. So mahimo nang mapalit sa Shopee ug Lazada. Kung online mo diha isuway lang og search sa Lazada ug Shopee naa na. Na mahibaw mo kung saan pagpalit, mahimo sa gani nga kuan. Ma-deliver na kung hain mo dapita. Parehara na sa uban nga mga parcels, mga higalang inyong orderon, unya ma-deliver diha sa inyong mga nahimutangan. Basta timan ilang angan, Lactovet, para pagpaligon na sa immune system sa inyohang binuhi nga mga baboy, manok, kanding o guban pa. Unsa nang inyong gibuhi diha gusto mong masiguro nga layo ra silang matakbuyan sa unsa man nga mga bakterya o mga virus. Ug unya paglimpyo sa inyong gibutangan ni anang maong mga binuhi Insumo Plus. Wa pay baho kay magka-neutralize man sa nigbaho kadto bitaw sad nga mga daghan naman sad nga na problema sa ilang mga basura kay baho kayo. Nagreklamo ang ilang mga silingan namalit silag Insumo Plus aron nga ma-neutralize ang baho o dili na hasulan, dili na mapurwisyo ang mga silingan. Kay lagi, sigon sa mga pagtuon, kanang makaingon sa baho mao ang bad bacteria. Sigon sa diha nga baho, doon na bad bacteria o niya i-neutralize ni sa atong probiotic. Atong mga produkto nga doon good bacteria. So, maranay akong sulti, nato nag-chat na ko, dili man ko maka-chat og taas. Ako na lang ning ingnan siya nga paminaw lang utanaw sa atong programa ang Newsline kay ako nang lakbitan sa pag-isgot. Sa laing balita mga higalang NBI, nagrekomendar gyud nga pasakaan og criminal charges. Ang duha ka mga kontraktor wa pa man hinon hinganlikin sa di mga kontraktora. Ingon man pipila ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Gumikan ining napalgan sa NBI nga duha ka mga ghost flood control projects. Kitawag ni flood mitigation projects. Dito sa Barangay Singsing, Balamban, Cebu. So far, mao pa na officially gisulti sa NBI. Wa pay laing lugar din sa Sugbo nga nakaplagan nila nga dunay ghost projects apan nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Kung nakahibaw mo, ang NBI, ingon man ang PNP, ang Philippine National Police, gitahasa na sa pag-imbestigar sa ilang tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Pinasikad sa nalista nga kapid-an kalibo ka mga projects sa flood mitigation o pagpugong sa baha. Dagko kayog budget, pero inig mag-uwan, unya dunay baha moawas ang atong kasapaan. Si NBI 7 Supervising Agent Gregorio Algoso miingon ang rekomendasyon ilan ng giduso ngadto sa NBI Task Force on DPWH Flood Control Project Anomalies. Ingon man sa Independent Commission for Infrastructure apan ang Independent Commission for Infrastructure mga higala mura man og na wa naman ni maaktibo tungod kay nang resign man ang mga sakop ni ini. Hinuon doon na sila'y napahigayon nga mga investigasyon. Daghan na kayo silang mga dokumento. Doon na mga witnesses nga ilang napatawag. O ilan na ning gisubmit nga to sa buhatan sa Ombudsman, sa Department of Justice. Tuan na ni dito. Apan, puwerteng daghana kapid-an yun kalibo ka mga kaso o dili ni kaso kundi dili mga flood mitigation projects nga makita gani diha sa online nga
sumbong sa Pangulo kay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Human ni adtong iyang hapit na rabasan mo sumad, hapit na sa garong tumatapos ning buwana. Magkuha na po siya SONA, State of the Nation Address, katong niingon siyang mahiya naman kayo. Kanturang mahiya naman kayo mo ay naka-trigger sa daghan kayong mga investigasyon. Investigasyon sa Senado, sa ubos nga Bible Oranan, investigasyon sa Ombudsman, investigasyon sa Department of Justice. Niapil na niya na ang NBI, ang kapulisan ng uban pa nga nag-imbestigar. Haing lugaran ning dunay mga nalista nga flood mitigation projects. Hapitan ng probinsya man sa Pilipinas o kining Sugbo asan magpaiwit. Kadako nga probinsya nining Sugbo, daghan og mga congressional districts, doon natin daghang congressman din daghan sa tag mga proyekto. Bahin sa proyekto nga flood mitigation. Gunya nahilo man, mawitay hinungdan nga kining duha ka mga dagkong faksyon sa politika karon, ang maka Duterte ug maka administrasyon. Puro nagsigig singal mahitungod ni ining mga kahiwian. Pananglitan. Ako lang isumpayan rong balita sa NBI ha. Ako saning lakbitan. Pananglitan ang taga-administrasyon moingon nga susihon ginato ng mga gidudahang kahiwian nga nahimo ni Vice President Sara Duterte. Ug mao bitaw hinungdan nga dunay upat ka mga articles of impeachment. Ipasangil ni kaniya yang giusik-usikan ang kwarta katong confidential funds, dunay bribery, unya nagtigom siya ill-gotten wealth diha sa iyahang bangko. Nya katong gihulga niya nga ipapatay sila si BBM, si First Lady Liza Araneta Marcos ug si kanhi Speaker Martin Romualdez. So, ipaimbestigar na. Pero sa laing bahin, ang maka Duterte miingon sad nga nganong kang VP Sara man nga mga pasangil man batok ni Vice President Sara Duterte mo giuna. Selective justice ning ila. Mo sa ni battle cry ron anang nagrally sa Manila. Selective justice ang sa administrasyon kay ang mga kaalyado nila nga gipasanginlan nga nakapahimos o nakakickback sa kapid-an kalibo ka mga flood mitigation o flood control projects. Wa man liho ka. Hayahay man kayo. Gahilom-hilom naman lang ni mga tawhana, di man mo komentaryo, low profile. Mo na giingog nag-low profile lang sila. Hupo-hupo lang. Base na lang dili mahinumduman ang anomalya sa flood control. Apan dili na makalimtan. O gani, kining gibulgaron sa NBI, usa ni sa mga kamatuoran nga wa di ay sila muhunong. Wa sila muhunong sa pag-imbestigar sa anomaloso nga mga flood control projects. Si Supervising Agent Gregorio Algoso nga nakigatubang sa media, wa inon siya muhatag og dugang pa nga mga detalye sa ilang napalgan o ilang namatud-an sa ilang investigasyon. Ila na lang kuno gipasa ngadto sa ibabaw aron ang DOJ na mo'y musulti sa tanan nga mga detalye mahitungod sa ilang investigasyon. Kining NBI sakop man ni sa Department of Justice. Usa ni ka law enforcement agency nga ubos sa direktang supervision o pagkontrolar sa Department of Justice. The NBI Task Force on DPWH Flood Control Project Anomalies is a special unit created to investigate alleged corruption and irregularities involving DPWH infrastructure and flood control projects. Nakikoordinate ni sa Department of Justice. Gitinaw ni Algoso nga ang NBI wa pa makakita og igong ebidensya nga aron dunay ilambigit nga mga politiko. Pero sigurado tang moabot na diha. Kaya doon na mga politiko nga nagdumala sa nakalain-lain nga mga project or gibudgetan, pananglitan, ug isgutan na to ning Singsing, Balamban, na isakop ni sa 3rd Congressional District. Ang congressman diha kaniadto,
Bago naman lang ni karon ang kongresista, 1 year pa man ni si Congresswoman Karen Garcia. Ang iyang bana, si kanhi Congressman sa 3rd District, Pablo Jan Garcia, maupay naglingkod nga congressman kaniadto. Wa ta mag-ingon nga si Pablo Jan involved ni ining mga ghost project nga napalgan sa NBI. Wa ta musulti ni ana kay NBI wa magani sad musulti ni ana, pero may tingali mangutan nata ni Congressman Pablo Jan, Congressman PJ, kanang nakahibaw ka anang ghost project diha sa Singsing Balamban nga flood mitigation project na subay sa record dito sa sumbong sa Pangulo, flood mitigation project na nga mag-agi sa Cumbado River. Kanang Cumbado River, taas na siya nga river system. Unya, naa diha gibutang apan pagtan-aw sa NBI sa mga coordinates nga nahimutang dito sa kontrata, wa man sila kakita ni ana. Munang ang DOJ, ang Department of Justice nay bahala nga mo pasakag sumbong kung kinsay angay pasakaan og sumbong, kinsay angay ikiha. Tingali maila na in the next few weeks kung kinsay mga kontraktor, kinsay involved nga DPWH official, o kung doon ay politiko yun nga responsable ni ini, maila na po. Nyawa na pasabot nga kung ma-identified na sila nga guilty na sila dayon. Muagi pa nag-investigasyon. Unya sa kadaghan, kaningon lagi kong libuan ka mga flood mitigation projects ang questionably either ghost, kanang ghost project na lista lang dito sa papel nga naay project, doon ay budget nga pila ka milyon, gibayran ang kontraktor apan og tan-aw ni mawagi project mo na gitawag og ghost project, murag multo ba dili makita sa papel lang. Doon ay makita sad nga mga proyekto nga ang specs o specification lig-on ug tan-aw nimo dito huyang di ay haguka ra ang project nga naman. Tungod kay imbis tag-as ang sheet piles sa usa ka flood mitigation project, posible nga nigpis lang ang sheet pile o niya mugburang lubong dito sa yuta, munang mapali dayon kung doon ay kusog nga baha. Nga naman, tungod kay maalkansi naman sad ang kontraktor kon ila jong tumanon ang specification o niya naghatag na sila kickback ngadto ni kinsa na mga tawhana nga nangayog kickback. So mo na, either ghost project or substandard project. Wa makaabot sa kalig-on o gikinahanglan nga specification aron unta magsilbi yun ang maong proyekto for flood mitigation. Tungod niya na mga higala, daghantag alkansi, bisag wa ta magnegosyo. As taxpayers, alkansi ta kay ang atong buhis na usikan sa proyekto nga dili kapuslan. Ikaduha, samtang kampante unta ta nga ana abitay mga flood control, flood mitigation projects nga daghan kayo, so tingali ma-minimize na, ma-mitigated na ang chances kung doon ay mga baha. Pero dili man. Kay dili man dito kapuslan. Ang uban gani, worse. Makapasamot pa hinoon sa kakusog sa bulog sa tubig mo na nga muawas o mulunop ang masigakilid sa mga sapa. So, daghan kayo tag-alkansi bisag wa ta magnegosyo, mga kabantay. Mo na ang hinungdan, nga di ko mutuong gikalimtan ni sa atong sa administrasyon karon. Wa ni kalimti pero wa sad nila dalia. Upadayon ang atong tulumanon Newsline human sa laing mga pahinumdum. Newsline. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home.
Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure ug mohaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopuffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Health into your home. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Lactopuffy, probiotic food supplement. Kaysa Lactopuffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema sa Lactopuffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lactopuffy, o Lactopuffy, sa Lactopuffy permitang healthy. O Lactopuffy, o Lactopuffy, sa Lactopuffy permitang healthy.
Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema sa lactopathy kitang matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O lactopathy, o lactopathy, sa lactopathy permit ang healthy. O lactopathy, o lactopathy, sa lactopathy permit ang healthy. Lactopathy, bringing health into your home. Newsline. Karon pagodanin dot tingog ni Skinon kantag Lactopathy. 13 minutos na lang sa lilipang alas 9. Sa pagkakaroon mga higala, musod na sa ikatulo ka adlaw ang protesta kining mobilization sa Iglesia ni Cristo. Kapan doon na gaya ni lain pa nga mga pundok nga matud pa ni Apilsad dito. Ilabi na kining mga supporter sa mga Duterte. Ug mao na hinungdan nga dunay mga political observers nga nagduda nga di man tingali support lang ni Marcoleta ang tuyo ni mga tawa na gusto man tingali ni sila mag people power sama ni atong nahitabo sa EDSA ni atong 1986 nga kano sa ilang gipalagpot ang papa ni BBM, si anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr., pinagi sa usa ka People Power Revolution. Gusto ni sila mag-people power, matud pa sa mga political observers, apan muragway pagtuon ni si BBM kay gani, kumpiyansa ka SBBM nga ni adto sa Canada. Nilarga siya sa Canada, o niya doon na siya gibilin nga tulo ka mga caretakers. Ato pa, kung nahadlok pag ito siya nga sulngon ang Malacanang o niya ilugon ang trono sa pagka-presidente gikan niya, dili ta siya mularga. Larga man siya sa Canada. Kay doon na sila tigom uban sa mga opisyal sa Canada, daghan nga mga aspects of cooperation tali sa Pilipinas ug sa nasod sa Canada nga ilang pagahisgutan. Tulo ka mga cabinet secretaries ang gibilin. Kung amigo pa ta sila sa Vice President Sara Duterte, si Sara unta mo'y acting president. Dili unta kinahanglan og mga cabinet secretaries, pero mura man og delikado og iyang ipa-acting president Santa Mulakaw siya, dili na niya mo atras, dili na mo barog gikan sa paglingkod sa Malacanang si VP Sara mo nang wa siya mo kumpiyansa. Iyang gibilin sa tulo ka mga cabinet secretaries. Usa niini si Executive Secretary Ralph Recto, si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, ug ang ikatulo mo si Labor Secretary Francis Tolentino. So kanang tulo ka mga cabinet secretary mga higala mo ay caretaker karon sa Malacanang. Sila mo act as president samtang tua si BBM sa Canada. Ug samtang nga naapoy nag-ungong ni balhin na rabas liwasang Bonifacio nga mga rallyista kadaghanan mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Ang ilahalaging tumong mao nga ilang panalipdan, ilahang hatagag moral support si Senador Rodante Marcoleta, kini man sad gud si Ombudsman Boyeng Rimulya, ni anunsyo nga pasakaan na nagsumbong, ikiha na nagplunder si Senador Rodante Marcoleta gumikan sa 75 milyones pesos nga giangko niya mismo sa kaprograma sa TV. Giangko ni Marcoleta nga nadawat niya 75 million sa diha nga congressman pa siya. Unya matud pa campaign contribution kuno to para paglansar niya pagka senador, pero daghang dili mo tuo nga ingon ana lang kasayon nga ihatag sa tulo ka mga tao. Usanan ini si Mike Defensor.
hatag og 30 million pesos ngadto ni Rodante Marcoleta. Gituuhan nga doon na gini bugti. Bugti nga pabor kung siya mahimo na niyang senador. So mo nagikiha siya plunder and anytime matod pa ni Boyeng Rimulya, mulusot na ang warrant of arrest, non-bailable ang kasong plunder. So mo na gustong panalipdan, matod pa sa Iglesia ni Cristo sa ilang official statement, amo ng panalipdan kay nganong selective justice man ning gipatuman sa administrasyon karon. Ang administrasyon mingon saan nga wa ko magsuguan ng ombudsman, ilahar man ang independent body man ang ombudsman. Although makaduda pud ta kay kini si Rimulya nga karon ombudsman tinudlo man ni Presidente Marcos. Apan ang presidente man gyud mao man sa ginay na batasan nato sa Pilipinas. Kaniadto bitaw tinudlo man sad ni Presidente Digong ang iyang ombudsman. So bisag independent, supposedly independent body ang office of the ombudsman, pero ang perception sa ubang mga tao nga dili ni independent, mahimo ning masugo sa naglingkod sa Malacañang. Mahimo ning masugo sa appointing authority. Ug dili ni makabalibad tungod kay siya tinudlo man sa tao nga muhangyo niya. O dunay isulti niya nga mao nay ipaimbestigar. Apan in as far as the ombudsman is concerned, ang assistant ombudsman nga si Attorney Miko Clavano, batan-ong abogado nga taga Sugbo, niingon nga wa man sila gipili. Sigon lang sa kinsay dunay lig-ong ebidensya ilang filean og kaso. Mo-file silang kaso sa dunay gipasangil nga kahiwian nga nahimo, nga public official. Bisag unsa pay ranggo, bisag unsa pay relihiyon, bisag unsa pay iyang pwesto, basta ang ebidensya lig-on ug dunay dakong chance of conviction. Dili mag-usik lang si gayon nga bisag huyang kayo ang kaso, file lang yun, harassment na. So ilag yung tigumon ang mga lig-on nga ebidensya. In other words, mo na hinungdan nga nung wa pa mapasakaig sumbong, wa pa malutsig warrant of arrest, si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Siya may gipasanginlan nga utok nining tanang mga flood control projects, kini mga anomaloso nga mga proyekto sa flood control. Pero ang ombudsman mingon dili man pud sila kasalig kun kadtong testimony sa 18 former Marines. Nga gitawag og Maleta Boys kun kadto lang testimoniha mo ay saligan kay nag-usap-usap man nag-atras abanti man ang mga Marines sa ilang testimony. Mao na hinungdan mga higala nga gihangop nila ang pagtanyag ni kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan nga mo state witness siya. Mo state witness siya, iyang ibulgar ang tanan niyang nahibawan, iyang isulti kinsa ning mga tao nga nahilambigit and posible iya ganing ibulgar. Unsay participation, unsay kalambigitan, unsay role ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Niya nang higayon na kung naan nas Bunuan, niya doon na siya mga testimony. Kay gidawat naman siya sa ombudsman nga state witness, di na punta mo tuog, muingon gihapon ang ombudsman, wa pa magihapon ebidensya. Di na punta mo tuo. So mutuo na ta, ninigingong selective justice. Kaya karon ang ilang katarungan, depende man kinsa nga gikiha o igkikiha. Ha? Kanang pasakaanan og sumbong, nga nanay lig-ong mga ebidensya pinasikad sa ilang gipahigayon nga mga investigasyon. So, muna nga, kana kunong uban, dili pahingpit ang mga ebidensya nga ilang nakuha enough to convict. O dunay dakong chance of conviction. Nga nganong si Marcoleta gi-filean man. Tungod kay matud pa nila, siya mismo si Marcoleta mo ni angkon nga nakadawat siya 75 million. So, wa nay mas lig-on pang ebidensya kaysa iyang pag-angkon nga nakadawat siya. So, mo nang gi-filean sa anytime, filean siya kaso, amot na file na ba, o niya, mulusot na ang warrant of arrest. Mo na'y gustong pugnan sa Iglesia ni Cristo. Apan gisaway sa ng Iglesia ni Cristo nga, uy, kalain ninyo. Kung inyo dahing sakop,
Unya nakahimog krimen, dili day ninyo gusto nga ipadakop. Gusto din ninyong exempted ang inyong kauban. Apan ang iglesia niingon sa dili man mi gusto nga exempted, pero gusto lami nga kutob sa dunay sa inyo untang ipadakop. Ang katarungan sa ombudsman mao nga dakpon lagi ng uban. Ang bot niyo ipasabot igagaw sa presidente Martin Romualdez. Dili pa man ligon ebidensya against niya, so wa pa una. Pero moabot ra ng panahon na. Apan ang mga supporter sa mga Duterte niingon kanos apa man na. Wa pa'y Pasko giingon naman, perti namang panghambog ni DPWH Secretary Vince Dizon nga doon na dili ma-happy ani sa Christmas. Doon ay dili mag Merry Christmas kay mga priso na. Pero ang napriso, former Senator Bong Revilla ug mga diskaya. Why lain? Perti maning daghanang mga ngaan nga na hilambigit sa anomaloso nga flood control projects. Nganong wa pa man sila pasakaig, kaso ang ombudsman ingon wa pay lig-ong ebidensya aron pagtaral nila, aron pag-prosecute nila, ug wa pay igo o lig-on nga ebidensya aron dunay dako nga kahigayunan sa pagkonbikto nila. Apan kun di sa side sa mga Duterte, moingon sad sila nga lig-on ng ebidensya batok nini mga tawhana. Mo nang napriso na si Jinggoy ron. Napriso si Jinggoy, pasakaan nagsumbong si Marcoleta. Una kini na-identified naman ni sila nga tuahabig sa kampo sa mga Duterte. So, ingon ni ana ang sitwasyon, mga kabantay. Ingon ni ana ang sitwasyon karon sa atong nasod, especially sa liderato sa atong nasod nga Pilipinon. Nga tua sa Manila magod ang mga leader kining mga nias probinsya ko ra man kanang mga smaller officials ra man doon na tayo mga congressman dere. Pero mga hilumon sad kayo, amo tuwa baka ni sila may involved sa flood control anomaly. Hato lang niya ning atangan. Dugangan lang nato ang ato ang pasensya pagpaabot kanus ang sila nasad ang pasakaag sumbong makakaplag nasad ang ombudsman o lig-on nga ebidensya batok nini mga tawhanang. Bot na kong ipasabot mga congressman, mga opisyal sa DPWH, kanya mga kontraktor nga nakikonsabo sa taga DPWH o sa mga politiko aron tikason ang atong buhis. Ning tungura ato ng takuupan ang atong tulumanon. Ato na nitapuson ang atong Thursday episode sa Tulumanon Newsline. Kining maong programa gisuportaan o nahimong posible nga inyong makita og mabati pinagi sa pagpaluyo sa ASIL Laboratories ug ingon man sa Lactopafi. Sangan sa akong mga technical partners, sila Skinon Sinisa diri sa studio sa Dakbayan sa Sugbo. Ug ingon man sa technical partner nako dito sa Karkar, Sugbo, si Ray Quijano Alcuizar sa South Radio 102.9 MHz o 102.9 FM. Ako si June Carillo. Salamat. Maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.